Okay, salamat sa Ginoo once again. Aton pakpakan ang buhi ng Diyos. Sige lang bisan paus gihapon kay saon man kay di magita makarelax. Halos matagabi walay hunong ang pagisgot sa pulong sa Diyos. Praise God, salamat sa Ginoo. Bisan pa man sa pamilya diskarting karon na wala dire tungod kay aton karon iatod sa gitawag katapusan nga higayon ang patay nga lawas ni Manong Romeo dito karon sa Mintereo. Muna nga gisurte nato na nga tong time. Yes, of course, ako mismo manda ko kung asa dapit nagalingkod si Manong Romeo. Dayon, this time, hindi na naton siya makita, hindi na naton siya katakad. Sama sa gisulti ni Dede. Dili na siya mobalik, pero kita amo ang muapas. So, praise God, salamat sa Ginoo. Akong ginapasalamatan po kay Ari si Manang Rose, akong palakapan ng Ginoo. Amen. Palangga na iloy ni Dian. Dayon, salamat po ta kay Ari si Ipoy. Dayon, po sa iya po palangga nga asawa, nabalik sila. Palakapan na po ng Ginoo. Dayon, ang best friend po ni Liuban nga si Jake. Amen. Palapakan na po ng Ginoo. Dayon, Ari po sila ni Sister Buna. Salamat sa pulong sa Diyos. Kaglabaw sa tanan, akong gina-welcome si James nga nanging kaupod na to. Pagkaroon, nanging pastor na siya dito sa Leyte. Amen. Salamat sa Ginoo. Magabarog tatanan kadayon. This time, let us continue sa atong gitun-an sa ikalima na bahin about sa Galatia sa chapter 5 in verse 22 to 23. Ari na ta sa ikalima nga bahin sa sining pagtungod ining aton gitun-an sa Galatia kapitulo 5 22 hangtod sa 23. Siguro imo makita mga tulo ka buwan naton kini mahuman sa pagtuo. Kadayon this time atong kini padayon. Ang pulong sa Dios nagaingon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Sa Cebuano nagaingon, apan ang bunga nga gihatag sa Espiritu Santo mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagka mapinud-anon, pagka mapainubsanon, o pagka mapinungganon sa kaugalingon. Ining mga butanga, wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Magapiyong ka sa aton mga mata, kadayon, itatanan, magapangamuyo sa Diyos. Hallelujah. Ginoo nga makagagahom sa tanan. Tag-iyas among kabuhi. Nagapaubos kami sa sini nga kabuntagon. Tag-amon ginaila sa among kaugalingon. Nga wala kami sing sarang nga mahimo kun dili ka magtabang sa amin. Lord, we ask thy power of anointing. The anointing of knowledge, wisdom, and understanding. Right now, Lord, ikaw, Ginoo, ang mag-intervenir. Ang imo pulong, dili masabtan sa yano ng mga tao. Bisan pa man, sa mga tao, Diyos, nga may tag-as o kaalam sa sekular. Ang imo pulong, masabtan lamang kini sa imo, Ginoo Diyos. Hallelujah, giya, nga mao ang imo malaan Espiritu Santo. Kani, amon Ginoo ila nga sa sini nga kabuntagon, Lord, hatagi kami sing kaalam kag panabon. Salamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Kita tanan mag-ingon.
Amen. Ang Galatia sa chapter 5 in verse 22 kadto sa 23. Kulang taon na ton sa sining nga passage. Right now, let us study ang una nga words nga gihisgutan sa bunga sa balaan nga Espiritu Santo. Bali, upat ka Sunday gitun-an naton as ang introduction naton nahanungod sa gitawag bunga sa Espiritu Santo. But right now, lantawon naton ang siyam nga gihisgutan kag dayon tun-an naton kini ag usa-usa. Pero ma-amaze ka, it is because kung lantaw naton why such love is the first and the greatest fruit of the Holy Spirit. Sa siyam kabunga sa Espiritu Santo nga gihisgutan sa Galacia, nga ang gugma amo ang pinakauna sa yanan. Amen. Because ini nga gitawag passage, love speak about relationship. Tagtandaan nato nga amo ni ang una nga bunga sa Espiritu Santo. Tungod kahibalo ang Dios naguba ang aton relasyon. Damage ang aton relasyon. Sa sini nga kalibutan, ang crisis sa mata sa Dios hindi ang ekonomiya. Ang crisis sa mata sa Dios dili ang mga kalamidad nga naglambot sa sini nga kalibutan. Ang crisis sa mata sa Dios dili ang kakulangan, dili ang gubat, dili ang management sa mga naglingkod sa politics. Sa mata sa Dios, ang pinakadako nga crisis amo gyud ang relasyon. Guba ang aton relasyon sa Dios. Kaguba man ang relasyon naton sa aton isig kapari. Tandaan naton, kung guba ang imo relasyon sa Dios, waay ka insakto nga kalinaw sa kabuhi. Ang kalinaw kag ang kalipay amo ni ang resulta sa usa ka tawo kung ang relasyon niya insakto sa Dios kag sa iya isig kapari. Ako nagatuo sa aton karon panahon nga ang nadawat naton ang dili malinawon na kabuhi. It is because ang number one nga na-damage sa aton ang relasyon. May mga heartaches ta. May mga past na aton nga gitawag giuyatan. May mga memories na sakit sa kabuhi naton nga hindi naton malimtan. Ang mag-asawa, damage ang ilang relasyon. Ang relasyon sa iloy kag sa mga anak, damage ang ilang relasyon. Ang relasyon naton sa mga silingan, guba ang aton relasyon. Ang relasyon naton sa aton mismo mga utod, guba ini. Because kahibalo ang Dios nga ang number one nga na-damage sa aton ang aton relasyon. Amen ba? Muna na usahay. Kung ara ka na sa bikbik sa kamatayon, magpaabot ka sa mga tao na imo napasakitan. Magpaabot ka sa mga tao nga diin gusto nimo gakson kay gusto ka makipag-uli sa iya. Kaya nga ang number one nga hindrances sa aton kabuhi kung ang imo kabuhi may relasyon ka na wala nimo na align sa Diyos. Amen. Yes. Kita maayo lang ang atubang natin sa tao. But there is what it damage deep inside in our hearts. May mga mag-asawa nga ang naapektuhan sina, hindi ang ila pangabuhi,
Bastante ang pangabuhi. Hindi ang kakulangan, hindi ang kapobrehon ang number one na maapektuhan ang relasyon. Amo na nga ining bunga sa Espiritu Santo. Maka-question ka, why is it nga ang love, amo ang una nga arrangement sa sining nga passage. Tungod kahibalo ang Dios nga ang number one nga na-damage sa aton ang aton relasyon. Amen ba? Guba ang aton relasyon sa Diyos. Amo na nga, sabi nyo lang, sa magkaedad na ang tao, sa magkaedad na siya. Labi na kung ara siya sa pag-alagad sa Diyos. Makapamalandong na siya sa mga butang nga maayo, kag butang nga dili maayo. Ang pinakanami sa Kristohanon, nga mamatay siya, nga walay tao, nga may ara kayugot sa iya. Mamatay siya, nga nagmalinawon, kag malipayon, tungod kay nagpugas siya, og maayong relasyon sa iya isig katao. Sa buhi pa si Mama Ingkar, ang iya gusto pirmi nga gitawag kanon kinahanglan may langgaw. Pero matingala ka, naabot ang iyang edad 86. Sahay, badlungon siya sa iyang mga anak. Sigingging kasabaan siya. Pero akong giingnan, ayaw pagkasabi. Kaya nga, dili maayo nga mamatay siya nga magbalon o kayugot sa kasing-kasing. Pabahi siya sa iyang kagustuhan. Inang mamatay siya nga malipayon kag malinaw. Amen. Nga ako nagatuo, amo ni ang pinaka-importante sa tanan ang relasyon naton sa matag usa. Daghan karon ang mga magsuon nga wala na nag-ayuhay. Amen. Way na nagtinagdanay. Daghan karon sa mga magsuon nga bisan magsugat na dili gyud mag-istoryahay. Ang pinakadako nga problema kay ini nga gitawag broken manaog ini sa mga anak nila. Ang ilang mga anak mismo dili pud magtinagdanay. Because this kind of curse, it will go down, imo makita, from generation going to generation. Amen ba? So, ang Diyos kahibalo siya. Yes, dili ta perfecto. May mga kakulangan pa sa kabuhi. Pero as being a believers, as being a Christian, balikon ako. Ang 9 fruits of the Holy Spirit, this is what an identity of the believers. Hindi pagsunda ang imo silingan nga dili Kristohanon kung wala sila nagtinagdanay sa iya nga gitawag utod, hindi sila pagsunda. You are a believers. Amen ba? You know, sometimes makasiling ka sa kabuhi, it's so very unfair. Nga man, para sa imo, gidaog-daog ka. Giabusuhan ang imong katumot. Para sa imo, wala gipamatian ang imong rights. But you know, brothers and sisters, if you are a believers this time, you have a privilege to exercise the fruits of the Holy Spirit. Amen. Right now, God has given you an opportunity. Amen. Malisod ang pagpalangga sa usa ka tawo nga dili nimo close. Malisod ang pagpakaon sa usa ka tawo nga dili kamo ayuhay. Amen. Tas may nablisan ko nga kinaiya
sa igsuon nila ni Ginggi. Na bisan dili siya Kristohanon, bisan giaway na siya, pero pakauno na gyapon niya. Amen. Tingnan mo katapad ikaw kahamra. Malisto. So these 9 fruits of the Holy Spirit, it is what very difficult. Muna nga, hindi ka kapasalig siya. Ang matag usa may ara, dili maayo nga buot, may kahiubos. Amen. Something dili niya madawat sa iya kabuhi. Amen. Mo gani na nga ini, it's so very familiar sa ato. Damo na ta may nabatian sa siningawali. But you know, this time, Word of God, it is unexhaustible. May mga tinago nga kamatuoran ang pulong sa Diyos. Na gusto sa Diyos, ipadayag ka natong tanan. Amen. You know, kung lang taon na to sa sining na passage, yes, love, this is what the first mention in Galatia sa chapter 5, verse 22. And then the Bible says, what kind of love that God mentioned in Galatia sa chapter 5, in verse 20. Kaya nga man, tandaan na to, makasiling ka, ano ni nga klase sa pagigugma ang gihisgutan sa sininga gitawag passage. Because sa Biblia, kung lang taon na to, labi na sa systematical nga pagtuon, we have a Greek words about sa love. Kag ang Greek word sa love, gidivide kini sa upat ka gitawag klase sa Grigo nga pinulungan ang word na love. Ang number 1 sa Grigo, ang word na love, first is eros. Ang eros, it is the love and the affections between the husbands and wives. Meaning, ang nagpatunga sa kay Brad Duming o kang Sister Gaday, ang eros na gugma. Ang nagpatunga sa ila ni Tia Inday kag ni Chuasan ang eros na gugma. Kinahanglan aton kini ma-identify kag ma-separate naton siya. Kay nga aman, why labot ang aton relasyon sa aton bana kag asawa kag sa aton relasyon sa Diyos. Amen. The second Greek word about sa love, gitawag kini as the word storge. Ang word nga storge, it refers to family love. The love between parents and children. Between children and parents. Amen ba? Kagkahibalo kita mismo na daghan karon ang mga nahitabo. Kaya nga ako nagtuo, ari ta karon sa kapanahunan nga ang nabungkag yun ang relasyon. Mabatian mo sa balita nga may mga iloy nga ang iyang anak giabandonar niya. Gibiyaan niya. Maayo pa gani ang iring kay pangitao niya. Amen. May mga mabatian po ka nga may mga anak nga gipatay niya ang iyang amay. Amen. Why? Because we are now kunlang taon na ton sa state ni Paul sa Timothy. This time is very perilous. Malisod kini karon nga kapanahon. Nga aman, sahay, ang mga anak daw sila na ang ginikanan.
Amen. Amo nang amo na ang Diyos kahibalo siya. The first fruits of the Holy Spirit is about love. Amen. And the third kind of love sa Griego, gitawag kinig phileo. It is a form of love exemplified to your friends. Meaning, it is talking about David and Jonathan. Amen. Let's say, it is talking about sakang Liuban o sakang Jake. It is the word phileo. Amen ba? And the last one is the word agape. Pakpakan natin. May usalang kalaw na wala na ko nakita nga gihatagan siya sa Griego na term inanghambal ni Kristo Jesus nga higugmaa ang imong kaaway. Amen. Sahay ang aton asawa among aton kaaway. The word agape, it is what unconquerable benevolence. Amen. This kind of love is a God kind of love. So kung lantaw na ton ang Biblia, speak about the divine love. Kag amon ni nga love ang gimension dito sa Galatia sa chapter 5 in verse 20. Meaning, ang dimension ni Paul, it is not eros. Ang dimension ni Paul, it is not storge. Ang dimension ni Paul, it is not phileo. Ang dimension niya is the word agape. Amen. Silang pa dito. But the fruit of the Spirit is agape. Amen. The fruit of the Spirit is ika-agape. A God kind of love. The kind of love or speak about the natures of God. Because ang 1 John 4:8, God is love. Sa attributes sa Ginoo, kay may duwa ka attributes ang Dios. Moral attributes kag natural attributes. Ang natural na attributes sa Dios is an omnipotent, omniscience, and omnipresence. But if we speak about immoral attributes of God, God, He is a compassionate God. And then, one of them, ang gugma niya na walay paglibad. Amen ba? Mabito ng ang nature sa Diyos, ang moral attribute sa Diyos na mao ang iyang gugma. It is what considered like a gold. Amen. Nga ang gitawag ang bulawan bisan sunugon pa nimo sa kalayo, still it remains sa color niya na usa ka bulawan. And this is what the saying of the nature of God. Walay pagkausap ang Diyos na. Diyos nato na may gugmaon. Amen ba? Sinanay mo katapan, may gugma ka sa Diyos. Amen. And you know, according sa sining passage, why love, which is the natures of God, is the first fruit that mentioned in Galatians at chapter 5 in verse 20. Not only nga nagisgot ta sa guba nga relasyon. The second question, why is it that love, it is talking about the first fruits that mentioned in Galatia sa chapter 5 in verse 20. Let the blood of Jesus cover us. Why? It is because
We are born selfish nature. Linghihangin mo. May dalok na siya na kinaiya. Gabay pa na ang amili na dugo ni Jesus magatabon sa. Amuning ang Biblia, mabito na nga ang akong gihiskutan. Ang topic na to, will go down later as being immature believers. Kinahanglan, magmahamtong ta sa atong pag-alaga. Why is it nga ang church nag-antos tungod kay ang dalok na kinaiya araw? Amen. Because of the selfish natures. Nga may ara dili pag sinabtanay. Nga dagan karon sa mga relasyon ang iya gipangguba. It is the natures of selfishness. Ikatanan, may kinaiya ka sa pagkadano. Muna nga, mamalandong ka sa mintras, hindi na ito ni ihatag sa Diyos. Yes. Amo ni nagpabilin sa amo ning reason nga giuna ni siya. Because we have a selfish by nature, raised up with selfish parents, uncontaminated with a selfish company and surroundings. Amen. Nagtubo ka sa ginikanan ng mga selfish. Let's say, for example lang, kung nangabugho ang bana, nga nangabugho na siya, ano ang ugat sa sinanan nito? It is because he is selfish. Amen. Ang selfishness, amo ni ang nagabungkag sa relasyon. Ang selfishness, amo ni siya ang nature sa halos tanan sa sininga kalibutan. Nga usahay, sa trapiko may magpatay. Ano ang reason? Hindi kay ang karsada. Ang reason niya, tungod kay puro sila dalok nga hindi maghatag sa dalan sa matag-usa. Amen. Because of the selfish natures. Ining gitawag natures nga selfish. Why sa imo ang pagpailo? Why sa imo ang pagkamahinatago? Ang reason nga nagbangga ay ang St. Thomas Aquinas diha sa gitawag sa Talisay Street sa Lawis. Magsilang kaganig Lawis, inang kanal-kanal. Ingana. Amo ng term na Lawis. Kay basi pag ingon na kung Lawis, ang iyo dayon interpretation ang Madre Dios. No. That is a Lawis Street, inang kanal-kanal nga ginahimo sa mga barko. Amo na nga ang Lawis, gitawag naglawis tungod ang sulog nga ara diya mismo sa gitawag in part sa tangging. Na ang mapag-usa ka kapitan hindi magpailob sa paghatag sa dalan. Angkod na nagbanggaay sila because of the selfish natures. Nga ang mag-asawa hindi magkasinabot. It is because of selfish nature. Nga dalok ka na nga daan sa imong pagkatao. Nagkaginikanan ka pa ng mga dalok.
Amen. Nakaasawa kapag yun nga dalok. May kinaiya ka pa nga dalok. Muning reason nga nakapabungkap siya. Sabi nyo lang, sa feeding of the 5,000 ni Christ, sa sobra 5,000 ka mga tao, hindi ko magtuo nga wala dito bisan usa sing may mag-arang-arang na pangabuhi. Hindi ko magpati. Sa sobra 5,000, bisan may pulo na lang nga maarang-arang ang ila pangabuhi. Pero nganong wala niya nahimo ang gihimo sa bata. It is because of his selfish nature. You know, ang selfishness, amo ni ang magpugong sa revival. Ang selfishness, amo ni ang magpugong sa breakthrough. Ang selfishness, amo ni ang magpugong sa transformation. If there is selfishness, hindi makalihok ang Diyos. Amo na nga ang Macedonian Church, gidayig sila ni Apostol Pablo kag sa iban pang apostoles kay nga ila na breakthrough ang selfishness na nature. Amen. Kag amo ni ang aton po bagay pangamuhian. Amen ba? Why? Si Paul naghambal sa 1 Corinthians chapter 6, sa verse 9, pagkatapos sa verse 11. Ingon pa ni Apostol Pablo, sa walay duha-duha, nasayod ka mo na ang mga dautan, dili makasulod sa gingharian sa Diyos. Ayaw ka mo pagpanglimbong, kay ang mga tao nga makihilawas, nagsimba sa mga Diyos-Diyos, mga mananapaw, nakigilawa sa isig ka lalaki o isig ka babae. Tawatan, ano ang sumpay? Walay hakog nga makasulod sa gingharian sa langit. Yes, makasiling ka usahay because sometimes, as being a Christian, you will arrive as a self-righteous believers. Makaingon ka sa imo kabuhi, hindi man ko palahubog, hindi man ko sugarol, wala man ko ng laki, maayo man ang akon kahimtang ingon usa ka Kristohan. Pero question na ang imo kabuhi. Base may nature sa imo na wala pa nimo na surrender sa Diyos. Walay hakong nga makasulod sa gingharian sa Diyos. Ako bito na nga din lang ang paghatag sa ikapulo kag halad. Pagguba kini sa selfish nature nimo. Amen. Imo giguba ang imo dalok nga kinaiya. Nga ginahatag ni sa Dios nga sugo kay nga amo ni ang testing sa Dios sa atin kun bala nakadaog ka na sa imong pagkadalok. Pero malisod. Muna ang Biblia nagambal. Walay hakong nga makasulod sa gingharian sa langit. Siyado ka. Sakit kag kabugat. Pero si Jesus nagambal, the truth shall set you free. Ang kamatuoran, sakit siya, pero amo ang maghatag sa aton sing kagawasan. Amo na ang ako nagtuo mga kaigsunan. Ang pulong sa Diyos, kung lang taon na to, hindi gusto ang Diyos. Nga ini nga nature, hindi naton mabreak. Amen.
muna nga usahay, hindi kalikayan sa mga Kristuhano, in part sa mag-asawa, usahay, iya ginaisipan ang simbahan. Muingon siya sa iyang asawa, adto ka na lang pirmi sa simbahan. That is part of selfishness. May mga asawa nga muingon sa mga bana, yes, adto ka na lang pirmi sa simbahan. That is a selfish nature. Amen? Meaning, iya na giputuwas sa iya kabuhi, kung diin siya nalipay. Kung ang kalipay niya ara sa simbahan, just go on. Galing tungod kay selfish ang nature naton. Hindi ta gusto nga malipay ang partner naton sa kabuhi. Hindi naton, why naton gihatag siya ang kagawasan nga malipay siya. Sabi nyo lang, ang mga asawa unta, bagay nga magpasalamat sa Dios. Diin man ang pilion nimo, ang bana ba nga palahubog, ang bana ba nga kun muuli, usa ka semana, diin man ang imo gipangita. Ano man ang gusto nimo sa imong kabuhi. Inang bana ba nga matag Domingo adto sa sabungan? Yan. So, pasalamatan nato ng Diyos. Amen. Kamupod nga mga bana, ano po ang inyong pangitahaon sa asawa? Amen. Kung adto siya sa simbahan, kung nagabian siya sa lawis o either sa tamiaw, amen, pasalamati siya. Amen. Diin man ang imo, ano man ang gusto nimo, inang asawa nga magyakaan sa baraha. Amo nang imo gusto. Inang asawa nga putdo niya ang inyong silingan sa pagmarites. Galing. Tungod kay may silpista nga kinaiya. Amen. Amo nang reason nga ang nagabulos, ang hatred, ang anger, ang bitterness because of selfishness. Inyo lang, aton magini matun-an. Ang grabe nga ugat sa kabuhi sa tao ang selfishness. Mananga kini og bitterness, mananga kini og jealousy, mananga kini og envy, mananga kini og bitterness. Because selfishness, amo ning pinakalawom ag pinakalisod nga overcome sa tao. Si Satanas gitaktak sa Dios, it is because of selfishness. Kay gusto na niya agawon ang trono sa Diyos. It is because of selfishness. Si Adam kag si Eve nakasala sila. It is because of selfishness. Kay gusto nila nga maangkon dayon ang kahibalo kag mapariya sila sa Diyos. It is because of selfishness. Ang tanan nga sala nag-originate sa selfishness. Nga ang selfishness mo segunda kini sa lust and then manganak kini sa gluttony. Perte kadamo sang sanga sa selfishness. Muna na kita, tunan na to ang atong kabuhi. Ingon pa sa Colossians sa chapter 3 in verse 5. Busa, patyan ninyo ang inyong kaibog nga kalibutanon nga anaakan ninyo. Sama sa salawayong pagpakigkilawas, kalawayan, kaulan, dautan kailigbon o takot. Nga maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Yes,
Ikaw kusog ka kaayo magwali, magdaot sa mga Katoliko nga ang mga nagluhod sa Dios hindi maluwas. Grabe ka, pawalihon. Grabe ka palaiton. Amo, hindi ka mo maluwas kay may Dios ka mo. Pero, o si aanay ang imong kaugalingon, base may kahakog ka. Kay ang kahakog, waay katuod nagsimba sa literal nga larawan, pero may ara ka Dios sa imong kasing-kasing. Kag ang pinakabugat na Dios inang ara sa kasing-kasing. Amo na mga kaigsunan. Ang Dios kahibalo siya. Nga amo ni ang una gyud nga bunga sa balaan ng Espiritu Santo. Ingon pa diri sa notes naton, if we continue sa aton nga notes. Love is the first fruit that mentioned in Galatia 5 because it breaks our selfish nature. Si Kristo Jesus naghambal sa John 12:25 ang nagmahal sa iyang kaugalingon. That is self-loving. Muna nga may mga Kristohanon nga hindi magpuwasa kay base mapasmo. May mga Kristohanon nga hindi magpilaw sa pangamuyo kay base animikon. May mga Kristohanon nga kung mag-ulan, hindi manimba kay base mabasa. May mga Kristohanon nga ang gipalangga niya ang iyalang kaugalingon. May simbahan ta nga igsuon naton sa nagmeeting na sila sa ilang nga gitawag anniversary. Kung sino ang may kabubuton nga mo pledge sa ilang anniversary. Ang iba nagbayaw na, Pastor, baboy ako. Pastor, lamas ang ako. May nag-angko na sa surprise. Dugay, may isa na nagbaro. Pastor, ara naman tanan. Ang wala diha asin, asin lang ang ako. Amo na ang problema. Ang asin ang ano. Na mga kaigsunan, masyado kabudlay nga medyo. Grabe ka Kristo. May igsuon ta sa una nga nanag-iya sa lapad nga kapinyahan. May mga tracking. Pero tungod kay may kinaiya sa pagkakog, gipamawi tanan ang araw sa iya. Karon nagabalhabal na pagkadalo hindi ni makapahimaya sa Diyos. Yes, i-break na ito eh. Ngangin ka pa. Bahala na kung ang itsura daw dalok, pero ang importante ang sasulod niya. Amen. Amen. Eh, may mga itsura nga daw kadalok. According pa sa notes natin, ingon pa dere, as we continue, selfishness is the bottom line of our lives. Munay gambal na. Dira tanan ni nakakunik ang tanan naton. Inang kapila natong gibasa ang Ezekiel sa chapter 33, 30, papadto sa 30. Ang ginumingon ka nato, tao, ang imong katawan nagisgot bahin kanimo diha sa mga paril o sa mga pultahan sa mga balay.
nag-ing nanay sila, ngari ug pamati sa gisulti sa Ginoo. Mga na sila kanimo nga magpanon, ingon nga akong katawhan, ug mamati sila sa imong isulti, apan dili sila mutuman. Sa ilang sinultihan, magpatuo sila nga dako sila gugma kanako. Salamat sa Diyos. May mga Kristohanon baya, kung imo istoryahon, makasiling ka na, daw lapit na sa Diyos. Ilang Padre, sa ilang sinultihan, magpatuo sila nga dako sila gugma kanako. Apan ang tinuod, mao nga gipalabi nila ang ilang kaugalingon nga kay. Sabi ka sa akin. Yes. Amo po ni ang atong karon medyo. Amen. Na ingon pa rin niya, alang kanila, ikaw daw usa ka mag-aawit nga nag-awit ug awit sa gugma. Anindot og tingog ug maayo mo tugtog sa alpa. Mamati sila kanimo, apan dili sila mutuman sa imong isulti. Inengawali, mangin walay kapuslanan. Kung amo gihapon ang inyong sundon sa gisulti diri sa isip. Motalikod ta kag moingon, kanindot sa wali ni pastor. Pero mangin walay pulos. Igo lang kamo sa pagpamati, kag dili ninyo tumati. Parehas lang kamo namati sa drama. Parehas lang kamo namati sa usa ka alawit. Pero wala kini ihatagan o bili sa inyong kasing-kasing. This word of God, it is echoing until such now sa atong henerasyon. Amen. Sa 33 na gaingon, pansabihan mutuman ang akon gipasulti kanimo, makailaw niya sila nga may propeta diay sa ilang kalipan. Ayaw pagpaabota nga ang Ginoo mo paidalom siya sa circumstantial guidance. Apakan. Mga kaigsunan, ingon pa diri sa Muslim. Selfish persons think first, last, and always of themselves. Bisan ako nagawali ko diri, pero ang inyo gyapon giunahuna ang inyong kaugalingon. Nga may nagakatulog panahon sa wala. Why? Ang inyong gyapon giunahuna ang inyong kaugalingon. Ganganga kamo diri, pero ang inyong tiyan amo inyo ginapamakian. Sa gihapon, ang inyong giunahuna ara sa inyong kaugalingon. Ang focus ninyo ara gyapon sa inyong kaugalingon. Amo ng mga tao nga selfish. Ara kamo diha, ang inyong giunahuna, inyo nagibahig ang inyong nagitawag offering. Why kamo focus gyapon sa Ginoo? May usa ka gitawag igsuon, nahalinan siya sa iyang baboy, 10,000. Ang 9,000 sa iya wala, ang 1,000 sa iyang. Iyan nag-memorize kundi ini ako upo. Paghatag na, nasala siya ang wala nga bulsa muna ko. Pagkahuman na nagtiyabaw na siya. Siling ang pastor, Brad, kumana ang wali, grabe ang tandog sa imo sa Ginoo. Na mauli ng iban, pero ikaw, ari po nagkilak. Natandog, kagin siguro pag-ayaw sa wali. Pastor, na-disgrasya.
9,000 man ang nakuha. Amo na ang problema. Muna ako nagtusahay ang Ginoo, mualaw pod siya sa usa ka sirkumstansya agud nga matistingan. Amen. Selfish persons thinks first, last, and always themselves. Ang ako, amo pirme ang iya giuna-una. Such an attitude appears more clearly in their conversations and conduct, particularly in the home. It is the central areas of life. Kada yung siling pa niya, sa sumpay. Nothing is more destructive to a marriage, home, friends, and even the church than selfishness. Partnership of all kinds can suffer from selfishness. Na ako nagtuo, wa ay diri sa aton nga nag-joint venture sa business na wala naglahutay. Labi na kung mga Pilipino ang mag-uya. Amen. Ang Pilipino nga daan, may suspicious na siya nga nature. Amen. Nagpartner si Brad Hinyo kag si Brad Alan. Magsuspitso si Brad Alan kay nga si Brad Hinyo may motor na, pero siya nagbisikleta lang yan. It is because of selfishness. May mag-asawa, amuning bantayan. Hindi sila magkasinabot. Number 1, kung ang mag-asawa, parehas may trabaho. Amen. Nga aman, kung ang bana, ang iya nga sweldo, dali mahurot, magsuspitso na ang asawa. Yes, it is because of selfishness. It is very critical sa marriage. Kag ako nagto, amuning reasons nga may misunderstanding, may conflict, it is because of selfishness. Labi na kung ang asawa, ang iyang sweldo, ang iyang pamaliton, ang iya lang para sa ito ganito. Ang pinakalain pagyod kung ang asawa magpabantayan, siya dito magsigi panginaon sa jilas. Naon sa jilas. Inigpauli niya, dadaan lang niya ang iyang bana sa puto. It's because of selfishness. Grabe ka bugat. Diba? Grabe ka bugat. Muna ang ako nagtuo, malisod na overcome. Amen. Malisod na overcome. May mga bana nga ang iyang sweldo, dili tanan iintrigar sa asawa, tungod kay may gipanagan-an siya. It is because of selfishness. Kung nagtuo, kung dili ka mo magkasinabot sa sining area, it is better to submit the Lord. Pakpakan. Kada yung siling pagli. Diniblame their conflicts and personality differences or philosophical differences, but the bottom line is selfishness. Isanano pang inyong mga rason na ihatag. Ang bottom line, ang pagkadalo. Amora din na ang bottom. Wala na ilan. Ayon siling pagli. Muna'y pinaka. Utang atong bantayan. We are selfish sa bawat time. Ang atong pagkadalo usahay.
nature gina. Usahay ginadalukan nato ng Dios aton oras. Mas labaw pa nga gihatagan naton dako nga igtalupangon ang aton kaugalingon. Nga sa aton kabuhi, let's say, we are selfish of our time, strength, blessings, talent, schedules, love. Muning tao, may nature din siya sa pagkatao. Gabay pa nga masabtan na. Nga ang reason usahay. Daw halos hindi ka makadagyaw kay dalo ka sa imo kusog. Ang ugat sina is selfishness mo. Way iban nga rason sila. Ang imo pagkadalo, amo ni ang number one na ugat. Nga hindi ka makatambong. Ang time, ang ugat sini ang imong pagkadalo. Amo ni nag-ugat sa tanan. Amen. Amo ni naghindran sa aton. Ang pagkadalo naton. Amo bito nang asulti na kon nga ang simbahan nag-antos tungod sa pagkadalo. Nga ang simbahan, yes of course, why naka-breakthrough tungod sa pagkadalo. Amo ning number one nga reasons. Amen. Hindi lang, ang Diyos naton, kahibalo siya sa aton kabuhi. Amo nang ako, para sa akon, mas dindot ang simbahan kaysa akon balay. Kay nga man, ang balay sa Diyos, amo ning bagay patahumon. Kaya kung ang patahumon naton, ang aton isig kabalay, sukton ta sini sa Ginoo pareha say nahitabo sa hagyo. It is a sign of selfishness. It is a sign sa pagkahakog. Amen? Amo nang ang aton gitalupangod, ang aton lang tanan, ang aton kaugalingon. Malipay ta, presentable ang aton panimalay. Pero di mo makita, why ni mo gihatagan balyo na ang simbahan nagkagidlay. Kinahanglan mangin proportion sa kabuhi naton sa simbahan kag sa aton balay. Because sometimes you are very selfish. Muna nga ini nga topic, balikon ako. Masakit ni siya, pero let us go deeper. Amo ni ang tuyo kag plano sa Diyos sa atin. Inang mamatay ka na ang imo kabuhi, ang imo blessings, ang imo talento, ang imo oras na gasto nimo dira sa pag-alagad sa Diyos. Kag amo ni ang gipangita sa aton sa Ginoo. Ang aton oras ko. Muna nga kita, usog ka ita magkwenta sa oras. Pero, minus ta mag-isip, unsa ang gibuhat sang Dios sa kabuhi na. Nagakalipat ta, ano ang mga maayong butang nga gihimo sa atong sa Ginoo. And this is what the reason why love is the first fruits of the Holy Spirit. Because it is talking about our relationship. It breaks our selfishness nature. Gugma, amo ang mupuli sini. Magabarog tatanan niya sa presensya. Yes. As we continue sa sini atong topic. Pagbaliko na ko.
Gabay pa nga mamauli ta, nga bit-bit na to ang pinakamatahom na mensahe nga ako napakita. Ang mga muyo ta sa Diyos, Lord, kuhaa sa akon ang pagkadalo na kinaiya. Kuhaa sa mamalandong ta sa Diyos. Ini nga kahigayunan ang Ginoo nato. Gusto niya nga magakabuhi ka sa environment sa bunga sa Espiritu Santo. Lantawa lang. Kung dili maayo ang imo relasyon sa imo utod, wala kay kalinaw. Something nga murag dunay anay nga may nagaputput sa imo hunahuna. Wala kay kalinaw. Labaw sa tanan, daw hindi ka malipayon. Pero kung initanan, yes, imo na bansay ang relasyon sa Diyos. Malipayon ka at malinaw. Antod na kuhaon ka sa Diyos. Lord, nagapasalamat. Nagapaubos kami sa amon kaugalingon. Hindi kami kasarang gina. Hindi namon kini mahimo. Hindi namon kini, o Diyos, hallelujah, imo sa amon kaugalingon. Pero salamat, Ginoo, sa imo panabang. Salamat sa gahom sa Espiritu Santo. Salamat nga nagatudlo ka sa amin. Para sa imo, Ginoo, ang pinakanindot nga i-treasure namon ang relasyon. Hindi ka interesado, Diyos, sa amon manggat. Hindi ka interesado, Lord, sa amon profession. Hindi ka interesado, O Lord, sa mga nalambot namon sa amon kabuhi. Ang imo gipangita sa amon, nga matreasure namon ang amon relasyon. Lord, pakamayuha kini Ginoo nga kongregasyon. Ang relasyon sa mag-asawa, ang relasyon, Lord, sa ila silingan, sa ila nga mga mag-utod, kung may nakita ikaw, nga may ara, Ginoo Dios, kasawayan, Ginoo magapatungay ikaw. Magapatungay ikaw. Let your blood, O Lord, cover us. Ang imo balaan nga Espiritu Santo, Lord, magapanlihok sa matag usa. Hindi kami, Ginoo, magdinalok sa amon oras, sa amon kusog, sa amon talento, ang tanan nga ahari sa amon. E kung but hunahunaon, Ginoo, ikaw man ang tag-iya sa tanan butang. Ginoo, nangayo kami kapasayloan. Sahay nang indalok kami sa imo, Ginoo. Ang amon lang gilantaw, ang amon kaayuhan, ang among kaugalingon, kundi kami malipay. Ang among gilantaw, Dios, ang amon lamang Ginoo kaugalingon. Lord, abangi kami. Nga ang amon, O Dios, kasing-kasing, amon ka Ginoo mahatagan sa insakto nga paghigugma, Ginoo. Hallelujah. Hindi kami, Ginoo Dios, makasiling nga gihigugma kanamon kung gidalukan kanamon sa oras. Hindi kami makasiling, Ginoo, nga gihigugma kanamon kung gidalukan kanamon sa amon mga talento. Kung gidalukan kanamon sa amon, Ginoo, mga panalangin, sa amon kusog.
hindi kami makasiling nga gihigugma ka namon. Gani, pasayloa kami. Hallelujah. Awitan na to ng Diyos. Magapamalandong pa diya sa Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. Lift up your name. Kasih-kasihku